We're the dearest and best for the word of lost sinners one day. So cherish the old red cross sa mga ganyong pugol sa tayo sumayo. So I cherish your love.
Beyond the Sunset. Song number 1, hindi ito pumasok. Oh, please, good morning. Oh, peaceful morning, Well, with our Savior, when we our Savior, heavens to God. heavens begun. It's only ended. The Lord is love. Beyond the sunset, no clouds will cover. No storm will threaten. A day of gladness, a day of ending. Beyond the sunset, a hand will guide me. To God the Father, to God. His glory, His presence, His words of welcome. Oh, that stands for beyond the sunset. Oh, glad reunion. With our dear loved ones. Oh, God.
answer? Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I Sa ating kapatid, Brother Nash. Dahil ito ang pangalan. Tayo ng Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, kami ang Diyos sa lumabati, Panginoon, ng pagpapalabang ang Diyos sa kapatid ang pangalan, at pinupuri ka ng Panginoon sa gabi ito, sapagkat ikaw itong naging mabuti Panginoon sa bawat sa amin. Kami, Lord, ka nagkaroon ng pagkatuman, at kami yung pinakain. Karoon kami o Diyos ng karamdaman at kami yung pinagawin Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa mga katutunan ng panalangin. Lord God, kiniklaim namin Panginoon sa gabi nito na ang aming mga dalangin sa iyo ay makakabot Panginoon sa iyong pagkalukan Panginoon. Kiniklaim namin Panginoon ang kagalingan ng aming mga pangangailangan ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na aming pinapapanalangin ng Diyos. Kiniklaim namin Panginoon na ito ay matulungan Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa iyong pagpapala, Panginoon, at sa pag-iingat na binigay mo sa amin. Salamat o Diyos sa lahat ng biyaya, Panginoon, na hindi nagsasawa, Panginoon, at patuloy na sumasagana sa aming buhay. Lord God, dinadalangin namin sa gabi ito, Panginoon, na humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dalangin namin o Diyos na maging mabuti ang aming puso sa gabi ito at maging karapat-dapat, Panginoon, sa gawain at paglilingkod na aming gagawin. Lord God, ang aming mga puso ay hiyanda, Panginoon, sa mga salita ng aming pag-uusapan. Anumang bagay, Panginoon, na aming mapapakinggan, Panginoon, kung sabi, Panginoon, harden not your hearts, did you hear the word of God, Panginoon. Lord Jesus, tulong mo ngayon, Panginoon, na maging humble ang aming puso at makinig, Panginoon, sa iyong mga aral, Panginoon. Maraming salamat sa gabi ito, Diyos. Sa'yo tinitiwala ang gawain, Panginoon, na mula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, maging ang mga gumagawa ng ganitong uri ng gawain. Ikaw, Panginoon, na siya magpala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. So, Diyos, ang kataas-taasang kapurihan po salamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo namin, Diyos. Amen. Thank you for bless you, Brother Nash. Mga kumukupad sa pagkalabawal isa. Amen. Magandang gabi po. At muli, narito tayo upang gumanap ng prayer meeting kung saan tayo po ay gugulong mamaya. Kaya yung mga prayer request po ay ipapasa na rin po sa unahan para babasahin na lang po natin kapatid. Mamaya, ganoon din po sa mga may sa mga testimony or magaling na auditing po. Magtaas na lang po kayo ng kamay po mamaya at aking po kayo tatawanin. At bago tayo gumamit sa mga bagay po na yan, tayo po ay umawit muna ng isang masayang awitin. Yung sabi, Oh, I Want to See Him. Song number 8 natin mga songbook. As I journey to the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crucifixion flow. Amen. As I journey to the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crucifixion flow. Many arrows with my soul, coming out of me. What is beyond? I'm a kid.
Even in the night, Satan snares me, vexes my soul. Turn my thoughts aside. My Lord goes ahead, one every time. When by the Lord I look, behold my neighbor there, leading in the fight. Leading in the fight, to the tender hand of the water by the low. I can see outside onward going. All I want to see him look upon his face. And all I want to see look upon his face. Then sing forever all his saving grace. All his peace and glory, ever in my heart. Yes, all that ever to rejoice. Last time, son. Right before me billows rise. Come remind me. Then the Lord that makes my heart. He that saved me here. He does save me. And leads me gently on. Truly is world below. Truly is world below. He's a real friend to me. Oh, I love him so. Oh, I love him so. Oh, I want to see him. Oh, I want to see him. Look upon his face. And sing forever all his saving grace. All the streets of glory, ever in my Lord. They go fast, go that fast, ever to go. Amen. Tayo po yung muna sa testimony or pag-alay po ng awitin. Kung may nice one po. At wala naman, guys, kung mag-alay ng YP. It's not alone that but my friend. You believe in yourself. You believe there's someone who wants to laugh with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart.
to me, all of you are time. Carry heavy load. For thy own I will give you this easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Then he said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you are tired, I'm bearing heavy load. For thy own I will give you this easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you. Come to me, and I will give you. Sa Diyos ang lahat ng puri. Pasalamat sa mga awitin na yan. Amen. Isang awitin na napakaganda ng mensahe. Kung sulat din yan sa Bible, yun, sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Amen. May nais sa tubang mga testimony. At kung wala naman po, tayo po ako nasa sa pang-lagi natin gawain ng pakikinig ng salita natin Panginoon. Bago naman rin Diyos sa pinaka-ugat ng bahagi ng gawain ng pananalangin na niya ang kupapawang sa na tayo po tumayo. At kung may gagamit po ng palikuran, marami po kayong makagamit sa accounting minuto po. Bago po tawagin natin mga aral, awitin po natin yung sabi, Touching Jesus. Oh, touching Jesus is all that really matters.
Tayo po'y magbukas ng banal na kasulatan. Buksan natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, verse 14. At kung inyong nasumpungan, basahin natin. Ang sabi dito, kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang akin gagawin. Amen. Kayo manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, sa hapong ito, dumudulog kami, Panginoon, sa iyo sa dakilang mong pangalan. Lord, muli narito ang iyong mga anak, Panginoon, na nagkatipon sa kadahilanan, Panginoon, na mapag-usapan ang iyong salita, O Diyos, sa gabi ito. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, muli ng gabay at unawa, Panginoon, sa bawat sasambitin namin, Panginoon, sa gabi ito. Ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Lord, narito ang iyong lingkod, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay sa pinakalakasan. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw, Panginoon, ang siyang makita, hindi ang kainaan ko, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang kakayanan ng bawat isa ang naririto. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay muli ng kalakasan at kagalakan sa bawat isa. Lord, sa gabing ito, saklawin mo ang munting pagtitipon na ito ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa aming Panginoon ng kaunawaan. Lord, sila namin itinitiwala ang aming gawain sa dakilang mong pangalan si Jesucristo na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Pinabati ko kayo ng isang support sa namin para makita ko kayo ng bias. Pinabati ko kayo ng isang magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. At di naman nakakabigla. Nabibigla lang ako. Kasi matagal-tagal kami nga hindi nakapagtayo na dito sa unahan. Kaya nakakapanibago. Ewan ko lang yung nararamdaman kung okay kayo dyan sa nauupuan ninyo. Parang okay naman siguro kasi ako hindi ako okay. Napakahirap talaga pag hindi ka talaga okay sa dito sa pagtayo. Parang hindi ibig ko sabihin hindi okay sa pakiramdam. Yung nararamdaman mo parang trickly, hindi lang trickly, talagang grabe. Kala ko kasi hindi na kami dito matatayuin kasi ano na lumabas na yung sabi nga palilitawin, lumitaw na ilan sila, apat. Kaya sabi ko okay na lang, MC na lang tayo. Mas maganda kasi pag nag-MC lang kasi hindi pressure. Pag dito ka sa harapan talagang pressure ka talaga. Simula pa lang nung Lunes, nakita ko yung pangalan. Natatawa nga ako, sabi ko ba, ano yung pangalan ko? Nung Lunes, simula pa nung Lunes, iniisip ko na kung paano kaya ito. Napakahirap yata. Pero ganun pa man, talagang hindi mo talaga pwedeng takasan ang pinag-utos ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng talikuran, sabi nga niya. Kahit na matagal na nga hindi ka nakakapagtayo, yung kinakabahan ka talaga dito. Ang hirap. Kaya hindi ko alam kung paano ko na naman umpisahan to.
Pero alam natin na nandito ang Holy Spirit na nagagabay sa atin. Hindi naman tayo pinapunta dito sa atin lang, kundi mayroon sa atin naghahatak na patungo, dalhin tayo dito sa bahay-sambahan. Kasi lahat naman tayo pinagkalooban na ng ating Panginoon ng Banal na Espiritu. Kaya yun yung nagagabay sa atin sa gabing ito. Gabi na alas 6 na. Kaya ang ating pag-uusapan ito nga para kaya at ipinagkaloob ang Banal na Espiritu. Ito ay question mark to doon sa ni Prophet, sa message ni Prophet. Question mark yan. May katanungan Kaya sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, marami naman na talagang mga ngaral. Nandiyan naman sila Indy, sila Jared na, sila Brother Rez, Brother Vince, Brother David. Kami pa talaga. Pero, ganun pa man, papalis lang ako ng baba. Talagang kinakabahan po talaga ako. Di naman ako magtagal mangaral. Ito ay simula ng Lunes, di nga ako mapakali sa bahay, doon sa shop ko, di ako mapakali sa tuto. Nananalangin ako, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. I-guide mo ako, Panginoon, sa pagtayo ko sa Wednesday. Kasi matagal-tagal na hindi kami nakapagtayo talaga. Kaya nakakapanibago. Kaya ito yung nakita ko dun sa, nagtingin ako sa mensahe ni Prophet. Nakita ko ito kung ano na ito. Mensahe, sabi ko, ito nga, tingnan ko. Okay naman. Sabi ko, ito na lang medyo madali-dali. Hindi malalim. Pero malalim ang nito, ang mensahe. Kaso lang, hindi ko na palalalim. Hindi naman ako masyadong sa mga ganyan malalalim na salita. Kaya ito yung nakita ko. Kailangan talaga natin ang pananalangin sa ating sarili. Kasi yung sa pananalangin na yan, dun tinutugon ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan sa pananalangin na yan. Kaya kailangan natin yan, pananalangin na yan. Sabi nga dito, umpisa na natin, sabi nga dito, kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, sabi nga yan, kung kayo man ay magsisihingi sa pangalan ko, kaninong pangalan? Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Magsisihingi tayo. Dahil, paano tayo? Hindi naman basta hihingi ka lang. Siyempre, ang paghingi, mayroong sa puso, nagmumula sa puso yung paghingi mo. Kasi sa pananalangin, sabi nga niyan, tinutugon lang ng Panginoon yung pananalangin ng mga matutuwid. Yun ang tinutugon ng ating Panginoon. Sabi nga niyan, sa pangalan ko, ay yaon ay aking gagawin. Gagawin ng ating Panginoon ang ating kahilingan sa ating Diyos. Kung ano man yung hinihiling mo, kung hinihiling mo na alisin ang kaba mo, kung ano man yung problema mo, naandyan yung Diyos nagbibigay sa iyo. Yan nga ang sinabing ay yaon aking gagawin. Kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kailangan pala mayroon tayong pag-ibig sa ating Panginoon. Nariyan sa ating puso ang pag-ibig natin upang ano man ang hilingin natin sa ating Panginoon, ay tutuparin ng ating Panginoon ang ating kahilingan.
kailangan natin sundin ang utos ng ating Panginoon. Hindi mo magagawang sundin, hindi mo magagawang tuparin ang salita ng ating Panginoon kung wala kang pag-ibig. Hindi mo magagawa yun. Kasi ang nagbibigay ng pag-ibig natin, ang Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yun malang nagbibigay sa atin ng gabay. Sabi nga yan ng ating Panginoon, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aaliw. Dadalangin pala ang ating Panginoon sa Ama para ibigay sa atin ang mga aliw. Halimbawa, kung ikaw ay nalulungkot sa iyong buhay, kapag nasa iyo yung Holy Spirit na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon, kapag nagdalangin na yung Ama, ay yung anak sa Ama, tutugunin niya kasi ipinagkaloob na sa iyo yung Holy Spirit. Yung mga aliw na yun. Hallelujah. At kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sasainyo ang mga aliw na yan magpakailanman. Hindi kayo iwanan ng mga aliw na yan. Sasainyo yan. Hallelujah. Kaya napakasarap isipin na isa ka sa nakakaunawa sa bagay na ito sa gabing ito. Kaya napakasarap na ang mga aliw na yan na dinalangin ng ating Panginoon sa Ama. Sa makatuwid bagay, ang Holy Spirit, ang Espiritu ng katotohanan. Yan yung ibinigay sa atin ng mga aliw, ang Espiritu ng katotohanan. Na hindi matanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man. Hindi talaga nakikilala ng sanlibutan ang Espiritu ng katotohanan. Tanging ang mga believers lang ang nakakakilala ng Holy Spirit. Tayo lang ang pinigyan ng ating Panginoon para makilala ang Holy Spirit. Kung wala sa iyo yung Holy Spirit na ipinagkaloob ng ating Panginoon, hindi mo makikilala ang Espiritu na nasa kapatid mo. Ang Holy Spirit na nasa kapatid mo. Sabi nga dito, hindi nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo. Tayo lang pala ang nakakakilala niyan. Paano natin masasabi na tayo ang nakakakilala? Ang Espiritu, mayroon kasing bunga ang Espiritu eh. Mayroong bunga ang Espiritu. Doon natin makikita sa tao yung bunga ng Espiritu. Doon natin makikilala ang tao sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu. Ano ba yun? Makikita mo sa kanya yung pag-ibig. Pag-ibig sa kapatid, makikita mo sa kanya. Yung kahinaunan, makikita mo sa kanya. Doon mo makikita ang Espiritu ng pag-ibig, ang Espiritu ng Diyos. Yung bunga na yun. Tayo lang pinagkaluban ng ating Panginoon para makilala ang bagay na yan. Hallelujah. Sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo, sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Nakatahan na pala sa atin, hindi lang tumitira, nakatahan pa sa atin ang Espiritu at nasa atin na talaga. Hallelujah. Hindi ko kayo iiwan mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Kahit saan ka pa man pumunta kapatid, hindi kayo iwanan
ng Espiritu Santo. Sa inyo, hindi kung kanino man, kundi sa inyo, hindi kayo iiwanan. Mapunta ka man sa malayo, kapag naalala mo ang ating Panginoon, sa inyo ang Espiritu Santo, hindi kayo iiwanan. Magka-problema ka nga sa iyong sarili, idalangin mo lang sa ating Panginoon na andyan siya tumutugon, kasi hindi ka iniiwanan ng ating Panginoon. Ano mang pagsubok, ano mang trial sa buhay mo, nariyan siya, hindi ka niya iniiwan. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Hindi na makikita daw ang Panginoon ng sanlibutan. Bakit kaya hindi na makikita? Kasi susunduin na tayo ng ating Panginoon. Aalis tayo dito pag sa oras na dumating ang ating Panginoon sa pag-agaw na yon, hindi na makikita ng sanlibutan. Ang katawan naman natin na to ay namamatay ito eh. Ang mahalaga sa atin yung kaluluwa. Yun yung kailangan natin, ang kaluluwa, na alagaan natin ang ating kaluluwa para sa pagdating ng ating Panginoon ay makasama tayo. Hindi ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay ng mga nabubuhay rin naman kayo, mga bubuhay rin naman kayo. Hallelujah. Paumainin niyo ako, kapatid, kasi nabubuhay talaga ako. Hallelujah. Sa araw na yaoy, makikilala ninyo ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at kayo'y nasa inyo, at ako'y nasa inyo. Hallelujah. Tayo pala'y magsasama-sama na doon kung saan tayo dadalhin ng ating Panginoon. Magsasama-sama na tayo kasi ang sabi dito, sa araw na yaoy, makikilala ninyo ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at kayo'y nasa inyo. Hallelujah. Kasama na natin ang Panginoon. Nasa atin ang ating Panginoon. Nasa atin. Kasama natin. Hallelujah. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad. Ang mga yaon, tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay umiibig sa aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Magpapakahayag sa atin ang ating Panginoon kapag inibig natin ang ating Diyos. Yun naman lang ang kailangan natin. Ibigin natin ang ating Panginoon. Paano paraan? Sumunod tayo sa mga salita ng ating Diyos. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin? Ano't mangyayari sa amin? Magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Hindi magpapakahayag ang Panginoon sa sanlibutan. Tangi sa mga anak lang ng ating Panginoon magpapakahayag. Hallelujah.
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Tingnan niyo mga kapatid. Kung sino man ang umiibig sa ating Panginoon, ay mayroong pagtupad sa kanyang mga salita. Hindi lang pagtupad, hindi lang pagsunod, hindi lang kailangan tuparin natin ang kanyang mga salita. At siya ay iibigin ng aking Ama, at kami papasa kanya, at siya ay gagawin namin aming tahanan. Hallelujah. Napakasarap isipin na kapag inibig mo ang ating Panginoon, gagawin ka ng tahanan ng ating Diyos. Mananahan sa iyo ang ating Panginoon magpakailanman. Hindi kanya iiwanan. Hallelujah. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking salita. Kita mo mga kapatid, ang walang pag-ibig sa ating Panginoon ay hindi tumutupad sa kanyang salita. Totoo yan mga kapatid. Kapag wala kang pag-ibig sa ating Diyos, sabihin man nila natin na sinasabi mong tinutupad ko sa salita ng ating Panginoon, yan ay parang hindi totoo eh. Kasi wala sa iyo ang pag-ibig. Kasi sabi dito, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking salita. At ang salitang iyon, ay salitang inyong naririnig, ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Yung mga naririnig pala natin na salita ng ating Panginoon, na naririnig natin dito sa harapan, ay yun hindi lang sa Kanya, kundi sa Ama. Bakit? Sino ba ang Ama at ang Anak? Yun naman ay isa lang, ang ating Panginoon Jesucristo. Yun ay ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Samantalang ako ay tumatanghang kasama pa ninyo. Hallelujah. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Paulit-ulit na sinasabi dito ng ating Panginoon ang mga salitang yan. Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Siya ang magtuturo pala sa atin ng lahat ng mga bagay. Hallelujah. At mapapalad at mapapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. At magpapaalala sa atin ang lahat ng kanya sinabi. Ay yung mga aliw na yun. Yun pala yung magpapaalala sa atin sa lahat ng kanyang mga sinabi. Kung tayo pala ay liligaw na, nalalayo na sa ating Panginoon, nariyan, mayroon pala sa ating magpapaalala na balikan mo ang salita ng ating Panginoon. Kapag napapalayo na pala tayo sa ating Diyos, mayroon sa ating maghahatak, pabalik, para makabalik tayo sa ating Panginoon. Datapwat ang mga aliw ay sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, na siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Hallelujah. Siya ang magpapaalala sa atin sa lahat ng mga sinabi ng ating Panginoon. Kaya sikapin natin na huwag tayong malayo sa ating Diyos.
huwag tayong makalimot sa ating Panginoon sa pananambahan. Hallelujah. Kaya nga sinabi na huwag kalimutan ang pagkakatipo ng mga banal. Kaya narito tayo sa gabing ito para magkatipon sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At basahin ko lang itong mensahe na natin. Propeta. Sabi nga dito, sa ipinangarap ko ng ating propeta noong 1959, 12-17, dito sa mensahe ng kanyang abangan ng Espiritu na yan ay magiging sadyang kasing reliyoso at sadyang kasing mga banal, nagbabanal-banalan ng makakaya nga nito. Sa bagay ngayon sa huling panahon talaga na to, magsisilitawan ang mga ngaral na mga bulaan, mga nagbabanal-banalan, sabi ng ating propeta. Hanggang sa ito'y dumating sa banal na Espiritu. Kala mo totoo yung mga sinasabi nila, kala mo talagang yun talaga yung tunay na banal na Espiritu. Sabi ng ating propeta, at puputulin nila ito mula roon. Yan ang Espiritong yan, hindi sa inyo. Sabi ng ating propeta, hindi nyo ba ito naunawaan? Sabi niya. Kumikilos pataas ang Antikristo. At sinabi ni Jesus, siya ay magiging kapwa napakalapit. Kapwa napakalapit, sabi ng ating propeta. Napakalapit na talaga sa panahon na to. Yung mga manlilinlang. Lilinlangin ang mga hinirang ng ating Panginoon. Hallelujah. Sinabi ni Jesus, sila'y magiging kapwang napakalapit at sa mga huling araw, lilinlangin ito mismo ang mga hinirang kung maaari. Lilinlangin ito ang mga hinirang kung maaari. Kung wala sa iyo yung banal na Espiritu na ipinagkaloob ng ating Panginoon, baka isa ka kapatid sa malinlang ng mga to. Kasi ngayon sa huling araw na to, nagmamadali sila na linlangin ang mga anak ng ating Panginoon. Kasi malapit nang dumating ang ating Diyos. Inahagapan na rin nila na agawin ang mga anak ng ating Panginoon. Nagmamadali sila, lilinlangin nila kung maaari. Ngunit alalahanin ang mga hinirang lang ang makakakita nito. Tangi ang mga hinirang lang, tayo lang na mga hinirang ng ating Panginoon ang makakakita nito. Amen. Makikilala natin kung sila ba ay bulaan, sila ba ay nagbabanal-banalan lang. Tayo ang makakakita nito. Ang Diyos ay tumatawag sa pamamagitan ng paghirang. Kayo, hindi ba kayo nagagalak na kayo'y isa sa kanila? Siyempre nagagalak tayo na isa tayo sa hinirang ng ating Panginoon. Nagagalak tayo na isa tayo sa pinili ng ating Diyos na pagkalooban ng banal na Espiritu. Ang Diyos ay tumatawag sa pamamagitan ng paghirang
Hindi ba kayo nagagalak na kayo'y isa sa kanila? Hindi ba nga kayo mga tao rito ngayong gabi? Sabi ng ating propeta sa kanyang pangangaral. Nalalamang may kung ano sa inyong puso na humihila. Yan mga kapatid, sa ating mga sarili, ramdam natin yan, na mayroong humihila sa atin patungo sa bahay-sambahan. Kahit na mayroon tayong sabing ginagawa sa bahay na napakahalaga, hindi natin pinapansin yan. Dahil mayroon sa ating humihila para tayo pumunta sa bahay-sambahan, para sambahin ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng mayroong banal na espiritu na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Hallelujah. Nalalamang may kung ano sa inyong puso na humihila. Ninanais ko ang banal na espiritu yan. Yan ang sabi ng ating Panginoon, ng ating mahal na propeta. Ninanais niya na yung humihila na yun sa iyong puso, yung banal na espiritu na yun. Hallelujah. Ikaw ay ninanais ko, Panginoon, sa aking puso. Iyay sapagkat inilagay ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay ng Kordero bago itatag ang sanlibutan iyan. Hallelujah. Iyan ay sinabi niya. Nilagay na ng ating Panginoon ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sa Lamb's Book of Life, tayo nakatala na doon. Hallelujah. Walang taong makakalapit sa akin, ang sabi ni Jesus, malibang siya ay pinalapit na muna ng aking Ama, at ang lahat ng mga lahat ng mga nagsisilapit sa akin, sila ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Napakasarap, kapatid, na isa ka sa pinalapit ng ating Panginoon sa Kanya. Dahil mayroong assurance, kapatid, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Yan naman ang kailangan natin, yung buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ano ang buhay na walang hanggan? Sabi ng ating propeta, ang banal na espiritu. Yan yung buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kunin ang salitang yan at tingnan ninyo sa Griego, sabi niya ng ating propeta. At sinasaad nito ay zoe. Yan ay zoe. Ang zoe ay yung banal na espiritu. Yan pala yan yung banal na espiritu, ang zoe. Yung very life of God. Yan pala yan yung nakapasok sa ating puso. Hallelujah. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lahat ng lumalapit sa akin ay pagkakaluban ko ng banal na espiritu. At ang bubuhayin ko siya sa huling araw. Gagawin ko yon, sabi niya. Sabi ng ating Panginoon. Sabi ng ating propeta. Hindi wala kong at mga tungkol dito. Wala nang pagtatalo. Wala nang pagtatalo dito, sabi ng ating propeta. Sa huling araw, kukunin tayo ng ating Panginoon. Wala nang ibang pagtatalunan. Sabi nga yan. Paulit-ulit na sinasabi dito, ang lahat ng lumalapit, ako'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng lumalapit sa ating Panginoon, walang may assurance, dahil bibigyan ng buhay na walang hanggan.
Hallelujah. Kakailanganin niyang mabuhay sapagkat mayroon siyang buhay na walang hanggan. Kinakailanganin niyang lumapit, hindi na maaaring mamatay. Hallelujah. Maliban ang Diyos ay maaaring mamatay. Wala, hindi na tayo mamamatay kasi ang Diyos ay hindi naman namamatay talaga eh. Wala namang kamatayan. Namatay ang ating Panginoon nung pagtubos lang sa atin ng ating mga kasalanan. Yun lang naman ang pagkamatay ng ating Panginoon. At siya ay nabuhay muli. Hallelujah. Hindi na tayo mamamatay kapag tayo'y nandun na sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya napakasarap isipin na isa ka sa tumanggap sa ating Panginoon. Isa ka sa pinagkalooban ng ating Panginoong Jesucristo ng Espiritu Santo. Narito ka, kapatid. Hindi mo ikakaila na nasa sa iyo yan, ang Espiritong yan. Kaya napakasarap isipin na narito tayo, hindi tayo nalayo sa ating Panginoon. Hallelujah. At hanggang dito na lang po ang aking mensahe. At inaanyahan ko ang bawat isa natin ngayon. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo, O Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Lord, sa gabing ito, Panginoon, muli, O Diyos, na magtagin mo kami sa aming pananampalataya. Huwag mo kaming ilayo sa iyo, O Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming mga sarili. Lord, sa gabing ito, Panginoon, naniniwala kami, nananampalataya kami, na Ikaw, Panginoon, ay nasa aming mga puso. Yung ipinagkaloob mo, Panginoon, na banal na Espiritu, ay nananahan sa aming Panginoon. Hindi mo kami iiwan, O Diyos. Lord, sa gabing ito, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming napag-usapan. Ikaw na, Panginoon, ang magbigay ng unawa sa mga nakarinig, Panginoon. Lord, sa gabing ito, sa iyo lang namin itinitiwala ang lahat sa matamis mong pangalan si Jesucristo namin, Diyos, na tagapagligtas. Hallelujah. Yes, Lord. I love you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. bawat isang mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe sa biyaya niya sa ating mga kapatid na ng Diyos ay binigyan tayo ng Espiritu Santo. At ito'y nakikilala natin dahil ito'y nasa atin at sumasa atin.
At sabi nga nung binasa natin, hindi ko kilala ng sanlibutan, kundi tayo lamang. Sabi nga ng ibang talata, sabi ni Jesus Christ, we are chosen out from this world. Yung mga chosen out from this world lamang yung nakakaalam at yun ang pinagpahayagan ng ating Panginoon ng kanyang sarili. No? Nagpahayag siya sa atin, hindi lang siya nagpahayag kasi hindi rin sa atin maihahayag kung hindi tayo pagkalooban ng biyaya ng Ama na nasa langit. Diba? Yung nasa natin kanina. At hindi pwedeng walang Espiritu Santo sa atin. Na hindi tayo mabautismo ng Espiritu Santo kasi ito yung magiging token natin. Tanda ng Panginoon na tayo kukunin ng Diyos. Kasi kapag walang ganon, walang token, wala tayong pag-asa. No? Yun lamang yung sinabi ng mahal na propeta. Hindi lamang mga mananatili, sabi ni prophet, sa new birth. No? Sa pagiging born again. Dahil maraming na-born again na hindi nakarating sa baptism ng Espiritu Santo. Maraming pumasok sa bautismo ng tubig, pero sa bautismo ng Espiritu Santo ay hindi nakaabot. Dumandi niya sa communion, sabi ni prophet, pero hindi umabot sa bautismo ng Espiritu Santo katulad nung panahon ng Day of Pentecost. No, sabi nga ng Bible, mga kapatid, they are hindi nagkakamali sa Book of Acts. Lagi. They refused the Holy Ghost ever since. Simula nung Old Testament hanggang New Testament hanggang sa panahon natin ngayon ay nire-reject ang Espiritu Santo. Kaya hindi sa kanila nahayag, kundi sabi ng mahal na propeta sa mga pinagkalooban lamang ng Ama at hindi marami, konti. It is always in minority, sabi ng prophet. Kaya makikita nyo bilang ng mga mananampalataya na umahawak talaga sa katotohanan ay mga konti lang. Kasi sabi ng Bible, konti dito, konti doon. Di ba? Tama ba? Here a little, there a little. Ganyan ang mag-ipon ng Panginoon. Hindi katulad ng sinasabi ko nga sa inyo na yung parable ng reapers na maramihan doon sa idadalhin sa pagsunog. Kasi nakita niyo, ibabind mo sila, sabi ng Panginoon, in bundles pa. So, alam natin yun yung bundles, di ba? Katulad ng pera, marami, pero nakabundle pa siya. Ayan. Pero sa mga mananampalataya, yung wheat, yung trigo, para sa kanyang bangan, ay tinipon ng Panginoon, here a little, there a little. Lahat yung may mga Espiritu Santo, may mga oil na dala-dala. So, yun ang sinisikap natin na hindi ang tawag dito maubos yung apoy na nasa atin. At kung mapapansin nyo, itong panahon ng trimming the lamp, di ba? Yung lampara, mayroon yung wick, yung mitsa, na nandun yung apoy. At, di ba, alam natin yan sa mga sinauna, pinuputulan yung pag umiitim na kasi lumilit yung apoy niya. Kailangan putulin yun para yung apoy niya ay lalong magningas. At sabi nga ng mahal ng propeta, ang trimming time hindi ang panahon ng Ephesian Church Age o hanggang sa 6 hanggang sa Philadelphian Church Age. Ang pag-trim ng lamp natin o ng mga lamps ay doon sa ikapitong kapanahunan ng iglesia. Ito yung panahon ngayon. Kaya makita nyo yung mga pangaral dyan ay mabibigat dito sa huling panahon, sa panahon ng Laodicean, dito sa bright age na sinasabi. Kasi iba, parang naging legalista daw tayo. No? Hindi tayo naging legalista, mga kapatid, dahil yan ay itinuro ng Bible ang magdamit ng may kabanalan. Di ba? Iba gusto, basta konting kabanalan lang. Hindi, mga kapatid. Kasi kapag walang ganon, katulad ng binasa natin nakaraan, yung mga hindi gumagawa ng matuwid, no? He that doeth unrighteously is abomination in the sight of the Lord. Di ba? Malinaw yan. Sinabi ng Bible yan na huwag kang magdadamit ng kasuotan na panglalaki kung babae ka o babae ka sa panlalaki. Vice versa yun. Walang sinabing doon in between yung mga unisex na sinasabi ngayon. No? Walang ganon. Pero dahil nga
nung nahulog sa kasalanan, sa kagagawa ni Lucifer, no? Tinanim sa tao yan, na naging normal na lang sa panahon natin ngayon, kaya naging ganyan. Noong araw, inuhuli pa yung mga naka two-piece, di ba, kung titingnan nyo sa history, yung matanda sa France yata, yun inuhuli sa tabing dagat. Eh ngayon, okay, wala na yun, kahit ngayon wala sa tabing dagat eh. Kaya nga daw naglalabasa sa social media, bakit daw yung mga naliligo sa swimming pool or sa tawag dyan, sa beach resort, sa tabing dagat, ay hindi inuhuli pero yung mga nasa streets lang, ay inuhuli. So, bad ganun. Sabi naman ng sagot ng iba, depende daw sa lugar. Pagdating sa Panginoon, walang depende sa lugar. Lahat tayo, kahit nasa bahay lang tayo, magdadamit talaga tayo ng may kabanalan. Hindi lang sa church. Tama ba, mga kapatid? Kasi na-experience natin yung ganyan na may tinatago-tago pero minsan magagamit mo yan. Kasi nga, tuso ang kaaway. Hindi pwedeng malakas ako, kahit pang kaaway, no? Sabi nga ni Berban namang lakas ng kaaway kaysa sa atin ay doble-doble pa, triple pa. Espiritu yun eh. Kakayanin mo siya, hindi mo siya kakayanin. Pero sabi nga niya, para maging gumana ang kapangyarihan ng kaaway, gagamit siya ng kanyang tatahanan din. Kung paano ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay tumatahan sa iyo para gamitin ka bilang banal, ganun din ang kaaway. O kontrolin niya rin yung tao. Pero depende yan sa pumapasok sa iyo, pwedeng isang espiritu lang, pwedeng 7, pwedeng legion ang nasa iyo, hindi na matindi. Isa Panginoon, isa lang, yung Espiritu Santo, malakas na yun. Sobrang lakas na yun. Kung sa Diablo, kailangan niya ng maraming espiritu, depende sa tao yan. So, sa ating mga kapatid, nahayag sa atin ng banal na Espiritu Santo, kaya nga sabi ng Bible, kapag binigyan ka na ng Espiritu Santo, kung na nagkakamali sa Book of Romans, hindi na ikaw yung, sabi ni Prophet dito, sabi ni San Pablo, ng Scripture, sabi niya, kapag may Espiritu Santo ka na, hindi na ikaw yung nananalangin. Hindi na ikaw na yung nagpipray. Siya na yung nagpipray in behalf. Siya na yung dumadalangin para sa iyo. Kaya mapapansin nyo, nung hindi pa tayo mananampalataya, hindi nga tayo marunong manalangin. Pero may marunong na tayo manalangin at natuto. Pero sabi niya, hindi na ikaw yung dumadalangin ngayon, kundi yung Espiritu Santo na. Nung nabasa niyo sa Scripture, sinabi ni San Pablo sa Book of Romans. So ganoon siya mga kapatid, dahil alam na natin manalangin. Na dati ang panalangin lang natin ay kumbaga parang suntok lang sa hangin. Pero ngayon may pinatutunguhan ng ating mga panalangin. At yung Espiritu Santo na nagpapaalala sa atin, naalala din natin yung mga humingi ng mga panalangin. At ang Diyos ay nalulugod sa panalangin natin dahil may Espiritu Santo nga na siya yung dumadalangin para sa atin. Salamat sa ating Panginoon sa gabi ito. At nawang bawat isa ay ang Diyos ang pinagpala. Ang Diyos ang siyang nagpala sa bawat isa ng kanyang salita. Sa gabi ito ay dadako tayo sa panalangin. Pakisama po sa panalangin si Althea Zoe sa lubusang kagalingan sa kanyang karamdaman. Ang Diyos ang magbigay ng kalakasan, gayon din sa pangailangan financially, ang Diyos ang patuloy na mag-provide sa Diyos ko. Sa Diyos ko po binabalik ang papuri at pasasalamat. Ito ay prayer request ni Brother Ryan. Kasama natin sa panalangin. Yan din sa aming pangalawang anak na lubusang kagalingan sa pananakit ng tiyan dahil 3 days na yata yun na dumudumi siya ng parang tubig malambot. So, napakain namin ng lakatan na ayaw niya rin. Iba yung lasa kasi ng lakatan, parang mas mapakla siya. So, ayaw niya kumain. Pero kumakain naman ng pagkain. Para konti lang. Pakisama sa panalangin na ang Diyos ang magbigay ng lubusang kagalingan. Yan din mga kapatid, sa aming mga pangailangan financially na ang Diyos ang patuloy mag-provide na kapatid.
At sama rin natin sa panalangin yung mga outreaches ng Dalanginan na patuloy silang pag-ingatan. At si Brother Archel din na nung nakaraan nag-chat din sa akin na sabi niya pakisama sa panalangin yung kanyang pamilya na bigyan ng lubusang kapahayagan kasi although alam ko na bautisman din yung may bahay niya sa yung anak yata niya medyo nahirapan siyang isama sa church kasi umuwi siya nasa General Santos siya ngayon kumbaga nasa Marcos nagtatrabaho ngayon nandun siya nakaka-attend church ng WM yung alam niyo Worldwide Missionary Outreach ba yun? Doon siya umaten pero hindi niya na isasama yung kanyang pamilya. Yung medyo nahirapan siya, sabi niya. Pero sige sabi ko Brad na sama namin sa panalangin. Na kasi ganun naman pag nabautismuhan na, hindi na mag-stop doon. Nadala mo nga sa paglubog sa tubig, ang kasunod yung pagpunta sa church. Kasi yung ibang mentality ng tao, akala ng iba ay tapos na doon sa baptism ng tubig. So, ang kasunod nun, nadala mo na sa bautismo ng tubig. Ang kasunod nun, yung continuation ng pananampalataya sa church naman. So, struggle talaga. So, sabi ko, sige, isasama ko sa panalangin na pag-pray ko rin naman nung nakaraang mga araw na may sama niya rin sa church. Kasama natin mga kapatid sa panalangin nyo kasi hindi may dali yung may pangawa sa tao na napakahalaga ng pananambahan. Minsan may papasok sa church na nabautismuhan pero kung kailan nilang gusto pumunta sa church, hindi lang sila magpupunta sa church. May problema lang sa pupunta ng church. So hindi naman ganun ang pananampalataya. Diba? Ang pananampalataya, may problema o wala, ay maglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya nga napakalagi ng pagbabago ng bawat isa sa atin kasi hindi naman ganyan tayo noon eh. Kung may birthday ka, diba? Sabi nga ni Prophet, kapag naipanganak, pag may birthday, o kaya may Pasko, hanggang doon sa kamatayan. Sa kanya, 3 nga lang eh. Pagkapanganak, birthday daw, saka kamatayan eh. Doon lang daw papasok yung tao sa simbahan. Pero yan ang dati nating alam. Pero nung naunawaan natin, hindi pala ganun ang kalooban ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon ay sabi nga naman araw-araw eh. Di ba? So, isama natin sa panalangin. Ganyan din sa ating mahal na pastor na patuloy na bigyan ng Diyos ng kalakasan. Kasi, nung sabi ko nga sa inyo na minsan na kumakasin kayo ng dugo. Mga 2 weeks ago yata yung nangyari sa kanya na naman nakita ko siya na naman yung nag-preach parang 2 Sundays na pati sa communion ng Sunday umaga pati hapon siya yung nag-preach. Sabi ko kay Brother Jose nakadalawa si pastor nakakonsensya nga ako nainiwan mo dun so ayun na bigyan ng Diyos sa pandakalakasan kasi alam naman natin na may ilang taon na si Pastor, 71 pala 71 na, tapos iba ang lakas ng preach yun, hindi yung Sunday sa Wednesday lang siya tumatayo every night, kukonsume siya ng 2 hours every night tayo 6 dapat yung pang 2 hours natin yung 8 7 yung preaching nila ngayon ay kalagitnaan pala mga kapatid kung saan tumayo every night kukonsume sila ng 2 hours 6 to 8 yun so nakita niyo pagod niya tapos pag umaga maglalakad-lakad pa yun para siyempre tapos tataas pa yung dugo so alam niyo yung katawan ng tao lalo pag ganun yung ulan so isang lagi natin sa panalangin wala, kung siya sama gabi-gabi kasi mahirap eh. Although ganito pa lang yung edad ko pero alam kong nararanasan na ng mas matatanda sa atin yung ganun katawan. So kaya yung kaluluwa natin sabi ng Bible umiiyak diba? Humibig na kailan Lord kami mapapalitan yung katawan na ito.
Di ba? May pagpapalit ng katawan pero kailan? Kasi hindi natin alam yun. Diyos lang na nakakaalam. So patuloy natin siya isama sa panalangin kasi mahirap mawala ng pastor. Kasi marami na akong nakasama na pag nawala ng pastor talagang wala. We break away yung church. Lalo na yung mga hindi nakahanda, hindi hinihanda ng pastor sa mga ganon. Kung sino mga pumapasok sa church, pagpasok, kasi sira yun, di ba? Mahirap yung ganon mga kapatid. No? Pag tayo, ay ayoko niyan, kakaroon ng division. Kasi hindi kursunado yung pumalit. May gusto naman pumalit, papasukin yung church para makakuha ng tabig. Pag nakakuha ng tabig, alisin niya na yun. Niya sa kapamilya niya, minsan followers niya, takal na yun. So lahat, 10 na nga yung church, mahati sa 5, kaya 6x4. So kawawa yung church. So mahirap mga kapatid pag nawalan ng pastor, ganun yun. Dami ko na nakitang ganyan na imbis na may kapalit na sana na maayos, nawawala pa. So patuloy natin siyang isama sa panalangin. Sa atin kahit ngayon gusto natin ma-rapture na Tama? Kahit ngayon gusto na natin mangyari yung rapture para wala nang mga kamatayan na yan. Pero siyempre, hindi natin alam na bukas. So patuloy natin isama sa mga panalangin natin para ang bawat isa sa atin na lagi tayong mapasailalo sa presensya ng Panginoon, sa divine love and one spirit. Kasi mahirap pag iba-iba tayo ng espiritu sa pananampalataya. Kasi yan ang talaga kailangan natin, one spirit, divine love. Para makaabot tayo sa perfection mga kapatid. So sa gabi ito, awitin natin ang He is Lord. Bago tayo mag-uusap. He is Lord. He
Lord. Maraming salamat muli sa iyong kabutihan at kalagalan sa bawat isa sa amin. Sa mga panalangin namin na nakabot sa inyo, lupulutan ng awat naman, na binigyan mo God ng katugunan sa gabi ito. Lord, sa mga karamdaman na iyong binigyan ng kagalingan, papasalamat kami sa mga trials, sa mga problema, O God, na kinakaharap na binigyan mo ng katugunan at kalutasan. Binabalik namin sa iyong kapurihan at pasasalamat sa mga bagay nito. Lord, nawa ang iyong banal na Espiritu Santo ang patuloy na magpaalala sa bawat isa amin. Lord, ikaw ang siyang patuloy na magpahayag. Alam namin, O God, na ito'y nagpahayag sa amin at ito'y nananahan sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, O God, sa iyong mga salita. Naging kalakasan muli ng aming mga puso. Naging kalakasan ng aming mga pananampalataya. Lord, nawa ito'y maingatan namin sa mga puso ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami, O God, sa iyong banal na Espiritu Santo na patuloy nagiging control tower namin sa bawat pagkakamali namin, O God, na aming tinatahan. Lord, lagi siyang nagsasaway sa amin, O Lord Jesus. Nagpapasalamat kami sa mga bagay nito, O God. Kaya kung wala ang iyong Espiritu Santo, ay napahamak na kami, Lord Jesus. Lord, sa gabing ito, dinitiwala namin sa lahat ng bagay sa mga darating pang mga araw, ay patuloy namin dalangin ang pag-iingat sa amin at pag-guide sa bawat isa sa amin sa lahat ng bagay. Lord, patuloy mo kaming turuan, O God, upang maabot namin ang dapat ikabot ng bawat isa sa amin at maabot namin, O God, ang divine love, O God, at one spirit sa aming kalagitnaan at sa aming puso. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ang puso ko'y nagtulog sa'yo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba na susumawo. Maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan. Magalilan sa'yo ay gumising. Yes, Lord. Hallelujah. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba na susumawo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Magalilan sa'yo ay gumising. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na magsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paborit at samba. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na magsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paborit at samba. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Lapakan natin. Ito na po sa ating Bita, na sa bahagi ng gawain ang pagbabalik ka loob ang pagkakawit ng isa. Give thanks. Because it's
Amen. Tayo kapagdalangin. O dakilang Diyos sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, Lord. Muli kami, Panginoon, ang kapasalamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, sa pagkakataong, Lord, na pinagkala mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa BIL, Lord, na pinagkala mo sa bawat isa, Panginoon. Tunay na, Panginoon, busog ang aming kaluluwa, Lord God, at puno ang aming mga sisidlan, Panginoon, ng mga salita mo, Diyos. Naway, Panginoon, ang mga bagay na ito, Lord God, ay hindi mawala sa amin, Panginoon, Lord God. Pagkos patuloy namin itong dalhin, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa biyaya na patuloy mong pinagkakalo mo sa bawat sa Panginoon, na patuloy mong pinagsasagana, Lord God, at hindi mo pinagkukulang, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bayamang mensahe na ipinagkalo mong, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya, Lord God, at makapagpatuloy, Lord God, sa gawain paglilingkod, Panginoon. Narito, Diyos, dalangin namin, Panginoon, Lord God, ang mga ginamit mong tagapanguna, Lord God, mula sa MC, Panginoon. Alam mo, Diyos, ang kanyang pangailangan, Panginoon. Ito, Diyos, ang siyang nakakalang, Panginoon, at patuloy mong ibigay dito, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa ginamit mong nagpahayag ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang nakakalang, Panginoon. Wala kami magagawa, O Diyos. Patuloy mo siyang, Panginoon, pagpalain, Panginoon, bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Lord God. At patuloy mong provide ng mga pangangailangan niyo, Panginoon. Yung din, Panginoon, sa mga nakinig, Lord God, na Panginoon, hindi mo kami nilagpasan, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Naway, O Diyos, ang mga panalangin, Lord God, ay nakarating sa luklukan ng iyong awa, Panginoon. Salamat po rin po, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Maging sa katugunan, Lord God, na aming mga panalangin, Panginoon. Ito, O Diyos, ang siyang may taas, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Lord God, na nalikom ng iyong mga anak, Panginoon. Ay, Panginoon, ikaw, Diyos, ang siyang magpala, Lord God, at may balik, Lord God, sa ikaluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. At sa pansamantala namin pag-iwiwalay, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na pakingatan mo kami, Lord God, sa aming pag-uwi, Lord God, at ikaw, Panginoon, ang siyang mag-provide ng aming mga sasakyan, Panginoon. At kung hindi ka pa darating, Panginoon, kung loloobin mo pa, O Diyos, na muli kami, Lord God, magkatipon, Panginoon, sa bahay-sambahan, Panginoon, upang papurihan ng iyong banal na pangalan, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na muli kami magkatipon, Panginoon, upang sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. So, may Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan namin, Panginoon, sa Kristo namin, Diyos at tagapagligtas. Amen. God bless you, Brother Ryan. God bless brother and sister. Sa mga ating boy. Kung hindi natin sabi ko, well, we be the Lord. Thank you.